Una sa lahat, batang babae sa La Trinidad, Benguet, nadulas. Tinangay ng baha hanggang sa mapadpad sa kanal. Ang update sa biktima at ang magiging epekto ng bagyong Jenny ngayong weekend, alamin maya-maya lang. Magandang gabi Pilipinas, sa Frontline tonight. Dating Senador Manny Pacquiao at pinatalsik na si Negros Oriental Representative Arnie Teves nagkita sa Timor-Leste. DOJ, kumpiyansang mahuhuli at mapapauwi na nila ang dating congressman. Defense official ng Amerika pinuri ang Pilipinas sa pagputol sa floating barrier ng China sa Panatag Shoal. Pangulong Marcos may iniwang mensahe sa China. Hindi tayo naghahanap ng gulo. Basta't gagawin natin, patuloy natin ipapagtanggol ang Pilipinas, ang maritime territory ng Pilipinas. Utos ni Pangulong Marcos na hindi na pagbayarin ng toll sa mga LGU ang mga sasakyang naghahatid ng produkto, layong solusyonan ang mahal na presyo ng mga bilihin. 10 ahensya ng gobyerno kumpirmadong macha-chop-chop ang confidential funds ayon kay Congresswoman Stella Kimbo. Naghahanap ba kayo ng weekend gimmick? Silipin natin ang makulay na pasyalan at laruang tinambayan ni Jan Isaray tayo dyan. At BTS Jungkook may comeback single kasama ang American rapper na si Jack Harlow. Nagkita sina dating Senador Manny Pacquiao at pinatalsik na kongresistang si Arnie Teves sa Timor-Leste. Git naman ng Justice Department mapapauwi at mahuhuli rin nila si Teves. Nasa frontline ng balitang yan si Justin Punsalang. Viral ang video na ito kung saan kita ang pagbaba sa eroplano ni dating Senador Manny Pacquiao sa bansang Timor-Leste. Nandoon siya para dumalo sa Independence Day celebration ng bansa matapos imbitahan ng kanilang presidente bilang panauhing pandangal. Sa video, kitang sinalubong siya ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves. Nagyakapan, nag-usap saglit at saka naglakad ng sabay. Habang naglalakad, inakbayan pa ng dating congressman si Pacquiao at magkatabing pinanood ang nagpapakitang gilas na boxer mula Timor-Leste. Sa isa pang viral video, makikitang hinakwi at tinataboy si Teves ng mga security ni Pacquiao na nooy paalis na. Kinumpirma naman ng Department of Justice ang pagkikita ng dalawa sa Timor-Leste. Nakausap daw nila ang kampo ni Pacquiao at nilinaw nito na hindi planado ang pagkikita ng dalawa. Ito ay isang chance encounter lamang po at hindi naman sinadya na magkita sila doon sa mismong airport. No? Siya lang ay sinalubong doon sa airport at nagpakita din doon sa mga events na pinuntahan ni former Senator Manny. Tumanggi namang magbigay ng detalye ang abogado ni Teves sa si Attorney Ferdinand Topacio. Hindi niya raw ito makukumpirma o itatanggi. Wala pa namang inilalabas sa formal na pahayag ang kampo ni Pacquiao. Matatandaan na noong 2022 elections, sinuportahan ni Teves ang paksyon sa PDP laban ni Pacquiao na nooy kumakandidato bilang presidente. Yan nga ay matapos magkaroon ng hidwaan ng pamunuan at mga miyembro ng partido. Agosto nang patalsikin ng Kamara si Teves bilang kongresista matapos masangkot sa kaso ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at iba pa. Wanted siya ngayon dito sa Pilipinas. Ayon sa DOJ, pinaplansya na nito kung paano mapapauwi sa bansa ang dating kongresista. Even if he's there, there's a warrant of arrest out for him. In a few days, he will be here back in the Philippines to face the charges against him. Marami na kasing high-level talks na nangyari between yung presidente ho natin, si PBBM, at yung presidente din ng Timor-Leste. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5.
Paghandaan ang maulang panahon hanggang sa mga susunod na araw. Posible kasing lumakas sa typhoon category ang bagyong Jenny. Nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Jenny. Huli itong namataan sa layong 1,400 kilometers east ng Timog Silangang Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 45 kilometers per hour at bugsong aabot sa 55 kph. Pahilagang kanluran ang galaw ng bagyo. Posible rin itong maging tropical storm bukas ayon sa Pag-asa. Sa Miyerkules naman, nakikitang lalapit ito sa Batanes kung saan posible itong lumakas pa sa typhoon category. May tsansa rin itong maglandfall at tumbukin ang Batanes, Babuyan Island o ang northeastern mainland Cagayan. Sa ngayon, trough extension ng bagyong Jenny ang magpapaulan sa Bicol Region, Silangang Visayas at Caraga Region. Habagat naman ang magpapaulan sa Metro Manila, Mimaropa, Calabarzon, Kanluran at Gitnang Visayas, gayon din ang natitira pang bahagi ng Mindanao. Sabi ng Pag-asa, posibleng palakasin ng bagyong Jenny ang habagat pagdating ng linggo. Posible ring umulan sa natitirang bahagi ng bansa, bunsod naman ng localized thunderstorms. Pinuri ng Amerika ang pagputol ng Pilipinas sa floating barrier ng China sa Panatag Shoal. Meron ding mensahe sa China si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos sa Philippine Coast Guard na tanggalin ang mga floating barrier na nilatag ng China sa Scarborough o Panatag Shoal na bahagi ng ating exclusive economic zone. Kanina, habang namimigay ng bigas sa Surigao del Norte, pinanindigan ng Pangulo ang ginawa niyang aksyon. Kaya hindi naman maaari na lalagyan ng barrier na gano'n at maliwanag naman ay nasa loob ng Pilipinas yan. Kaugnay naman ang babala ng China na hindi dapat maghanap ng gulo ang Pilipinas, malinaw ang mensahe ng Pangulo. Hindi tayo naghahanap ng gulo. Basta't gagawin natin, patuloy natin ipapagtanggol ang Pilipinas, ang maritime territory ng Pilipinas, ang karapatan ng mga fisherman natin na mangisda doon sa mga areas kung saan sila nangingisda daan-daang taon na. Kaya hindi ko maintindihan ba't nagbago na ganito. Pinuri rin ng Amerika ang ginawa nating pagputol sa floating barrier ng China. Sa isang congressional hearing, sinabi ni U.S. Deputy Assistant Secretary of Defense for South and Southeast Asia, Lindsay Ford, na isa itong matapang na hakbang sa pagtatanggol ng ating soberanya sa West Philippine Sea. Muli ring ipinagtibay ng Amerika ang kanilang alyansa sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Kanina ay pinakita ng PCG ang pinutol nilang angkla ng floating barrier. We never really took the barrier, no? We just cut the anchor of the barrier. Maaari raw natin itong gamitin bilang ebidensya laban sa China sa paglabag nila sa international law. The mere fact na nasa atin ang anchor nila, tingin ko naman, hindi ako magpapabricate ng ganitong kalaking anchor. And the videos and the photos that we show the world is already a clear proof that we are not fabricating this story. Ite-turn over ng PCG ang angkla sa Department of Foreign Affairs at National Task Force for the West Philippine Sea. Bagamat wala nang nakalagay na floating barriers sa entrada ng Scarborough Shoal, ayaw pa rin umalis doon ng China. Sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight ng PCG kahapon, 3 barko ng China Coast Guard ang namataan nila. 2 ang nasa loob pa mismo ng lagoon. Nakatanggap pa nga raw ng 6 na radio challenge ang PCG. Isang Chinese maritime militia vessel din ang nakitang umaaligid sa bahura. Sa kabila niyan, may 2 Filipino fishing vessels na nakapangisda sa labas ng Scarborough Shoal. It is still a struggle for the Filipino fishermen to be able to enter the lagoon. Mahalaga kasi siyang pasukin dahil originally, nandun naman talaga nagtatago ang mga isda. No? Nangako naman ng PCG na gagawin nila ang lahat para mapaigting ang pagbabantay kahit kulang sila sa barko. Babala nila sa China sakaling maglagay ulit ito ng floating barrier. Philippine Coast Guard will do whatever it takes. The arbitral ruling has already made the decision that Bajo de Masinloc is a traditional fishing ground not just for the Filipinos but even for the Chinese and Vietnamese. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Lumakas daw ang loob ng mga mangingisdang Pinoy na maglayag malapit sa Panatag Shoal mula nang putulin ng PCG ang floating barrier ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Ito po, yung China, inarangan po kami. Ayaw po kami pala sa tayo.
Ayan po, narangan po kami China. Nasunod sa amin. Hindi pa man nakakapasok sa Scarborough o Panatag Shoal ang mga mangingisdang ito mula Subic, Zambales. Nakapalibot na sa bangka nila ang mga naglalakihang barko at speedboat ng China Coast Guard. Kaya naman ang mangingisdang si Mang Arnel sakay ng kanyang maliit na bangka. Nakipagpatintero sa mga dambuhalang barko ng China. Makapasok lang sa Scarborough. Kuha ito noong September 22. Sabi ni Mang Arnel, kung paiirali ng takot, baka dumating ang araw na di na sila makakalapit sa Scarborough Shoal. Pero hindi kami takot pa rin sa pangisda. Doon lang. Kasi kung matatakot ka, ano yung mangyayari, sir? Gano'n, bubulihin ka nila. Lalo ka bubulihin. Kung hindi na ka dapat matakot. Kailangan, kung bubulihin ka nila, ibulihin mo na rin na. Buwis buhay man daw ang mga isda. Sa sarili nating bakuran, makikipagsapalaran sila. Atin po, bahura yan babanggain ka nila kung matigas-tigas yung bangkag, babanggain ko sila Kung kwento lang daw ng paghihirap sa Scarborough ang tatanungin, hindi mauubusan ang kapitan ng isang bangka na si Mang Usman. 10 taon na siyang pumapalaot sa lugar. Pag-akyat doon, ang gagawin naman ng China doon sa mga baon ng katauhan ko, pinagtapon-tapon. Kaya nga, yung minsan yung mga tao ko, nag-iyakan yung mga tao ko, bakit? Pati lahat ng gamit sa bangka, ipagtapon-tapon nila yan. Kukunin yung mga isda na wala man lang paalam, na mamili sila. May pagkakataon pangaraw na parang katapusan na nila. Binubumba kami ng tubig. Parang buhawi yung tumambak dito sa dami ng tubig na binagsakan ako. Parang nangatruma yung mga kapatid ko. Naka-ferry squad kami na kalabit na lang. Talagang tinitigan kami talaga ng ganun. Kaya pati yung mga tauhan ko, mga matanda, nanginginig sa sobrang takot. Patuloy mo na lang. Malaking bagay daw sa mga mangingisda ang pagputol ng Philippine Coast Guard sa mga floating barrier na inilatag ng China sa Scarborough. Kasi sir, kung wala yung presensya ng gobyerno, ano yung maaaring gawin sa inyo? Dadahasin kami nila, ma'am. Itaboy talaga kami, ma'am. Hindi kami makapangisda doon. Wala kaming paghanap buhayan. Uuwi lang kaming luhan. Walang maipakain sa pamilya. Masakit sa akin, ma'am, na ang kinin ng China yan para naman sa atin yan, ma'am. Hindi biro ang pangingisda sa Scarborough. Sa isang linggo nila sa dagat, mahigit 100,000 pesos ang gastos o puhunan. At para mabalik ito, kailangan nila makakuha ng marami at magagandang klase ng isda. Sa muling pagpalaot nila sa linggo, haharap ulit sila sa mga Chino. Kung mahiling man ang mga mangingisda ng Scarborough, yun ay sana raw dumating ang araw na malaya sila makapaghuli. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na pagbayarin ng toll sa mga LGU ang mga sasakyang naghahatid ng produkto. Yan ay para makabawas sa mahal na presyo ng mga bilihin. Narito ang aking report. Base sa Executive Order No. 41 na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos, bawal nang humingi ng pass-through fees o toll charge sa mga sasakyang maghahatid ng mga produkto na dumaraan sa national roads at local roads na hindi ipinagawa o pinondohan ng mga lokal na pamahalaan. Hinikayat din ito ang mga LGU na wag nang maningil ng sticker, discharging, delivery, market, entry at mayor's permit fees sa mga sasakyang nagdadala ng goods at dumaraan sa local public roads kahit pa ito ay pinondohan at ipinagawa ng LGU. Malaki ang epekto ng pass-through fees sa logistic costs o gastos ng mga nagde-deliver ng karaniwang ipinapasa sa mga consumer. Ang resulta, mataas na presyo ng mga bilihin. We are doing this to ease the doing business and to lower the cost of transportation. Kasi kung dire-diretso yung truck na makapunta doon sa pupuntahan niya talaga, mas mabilis, ibig sabihin, mas mura ang magiging transportation. Paliwanag ng Pangulo, importanteng suspendihin ang mga ganitong bayarin para iwas abala sa mga delivery truck. Mahalaga raw kasing gawing simple lang ang proseso na inuobliga sa mga transporter para agad maihatid ang mga produktong dala ng mga ito. Iba-iba ang bawat bayan na dadaanan mo, maglalagay ng roadblock, tapos mag-inspeksyon, ibang bayad for bawat ano. Habang nag-aantay ka, ini-inspeksyon niya, I'm sure nakikita ninyo ito, may nakapila ng mga truck na kahit overnight nandun pa rin. Kaya ease of doing business ang ating ginagawa.
May 30 araw ang lahat ng LGU na magbigay ng kopya sa DILG ng kani-kanilang mga ordinansa sa pass-through fees. Hindi naman sakop ng utos ng Pangulo ang mga expressway na hawak ng pribadong sektor. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin ang presidente ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na si Rosendo So. Sir, magandang gabi po sa inyo. Thank you for joining us. Magandang gabi, Maricar. Sir, si Maricel po ito. Sir, una sa lahat, narinig po ninyo yung balita natin, kani-kanina lamang, ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos na suspendihin muna yung pass-through fees para po doon sa mga delivery truck. Gaano po ito kalaki na tulong para po doon sa agriculture sector natin? Ano po yung magiging epekto nito? Kaya malaking bagay, no? Kasi from pag-deliver ng mga pataba, feeds, dun sa mga outlet, may singil yan ng mga fee dun sa mga LGUs. So, matatanggal na yun. So, from inputs pa lang, mababawasan na yun. And of course, yung harvest and delivery, kung mababawasan yun, malaking bagay talaga up to the end of the product, no, going to the market. So malaking advantage, no, kung tanggalin yun dahil makakabawas talaga sa cost. And ito is yung delivery dyan sa Metro Manila, may mga sinisingil din. So lahat yan mababawasan na malaking bagay ito. Gaano kalaking porsyento po ba, sir, nitong kapital o yung gastos ng agriculture, yung ginagastos natin o yung inilalaan natin dun sa mga pass-through fees, toll fees, tsaka kasama rin kasi yung iba na mga bayad like mayor's permit, etc. na sinisingil ng LGU. So, magre-reflect ba ito in a way doon sa presyo ng mga produkto ng agrikultura kapag inilako na o diniretso na sa merkado? Yeah, kung lahat ito is ipatong-patong natin, siguro abot ng mga 10 to 15%, no? Na in which malaking tulong ito, at least kung mababayan sa consumer, makakatulong talaga. So nakikita po ba natin, sir, na ito pong ginawang adjustments through this executive order, sapat na po ba ito? Para kahit papano, maibsan po yung pasanin ninyo? Yes, nakita natin, no, maganda ito, no? And kausap natin yung mga industry player. Sabi nila talagang makakatulong, and ito is kasi kagaya niyan, yung kalsada, nagbabayad na tayo ng itong road users tax, di ba? So, dapat talaga hindi na kailangan na magbayad ulit. So, ang tingin natin malaking tulong ito. Yung mga kargamento na pupunta from start, no, yung from inputs up to yung delivery up to the finished product, makakatulong talaga dun sa presyo. Alright. Sige po, marami pong salamat sa inyo, Mr. Rosendo So, ang Pangulo ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Samantala, namigay naman si Pangulong Bongbong Marcos ng libreng bigas sa Siargao. Mahigit 2,000 bigas ang ipinamahagi sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ang mga bigas na yan ay ang mga smuggled na nasabat sa Zamboanga. Sumailalim muna ito sa pagsusuri at sa legal na proseso bago ipamigay. Samantala, patuloy naman daw na namumunga ang durian export product ng Davao City sa China. Yan ang isa sa mga pinagpasalamat kahapon ni Vice President Sara at Davao City Mayor Sebastian Duterte nang bisitahin sila sa Davao ni Fujian Province China Governor Zhao Long. Nakipagpulong din daw ang gobernador kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
May nag-aabang na dagdag bawas sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. 1 peso and 60 centavos ang posibleng rollback sa kada litro ng gasolina, habang 40 hanggang 60 centavos naman sa kerosene. May taas presyo naman sa diesel na posibleng hanggang 20 centavos. Ayon sa Department of Energy, ang bawas presyo ay bunsod ng maluwag na fuel import ban ng Russia at pagtaas ng interest rate ng Amerika. Ang price increase naman sa diesel ay dahil sa mataas na demand sa China. Susunod, 6 na taong gulang na babae sa Benguet nalunod matapos tangayin ng baha. Toneladang tilapia sa paligid ng Taal Lake nangamatay. At leader ng umano'y kulto sa Socorro, Surigao del Norte na si Senyor Aguila, kilala rin daw ng kanyang mga miyembro bilang isang mahusay na composer. Ang buhay ko'y umiikot sa'yo. Ay nako, naiinip ako kapag humihina ang internet ko. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Patay ang 2 bata sa magkahiwalay na insidente. Ang isa nalunod sa baha habang ang isa naman nagulungan ng bus. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Makikita sa kuha ng CCTV na ito ang mga tumatawid sa isang pedestrian lane sa Quezon Boulevard Highway sa Davao City. Nagmadali sila nang makita ang paparating na bus. Maya-maya, may sumunod na isang batang babae. Sa kasamaang palad, nasa pulsya ng bus. Nagulungan din ng batang babae. Sa cellphone video na ito, makikitang may mali at gumagalaw pa ang bata. Mau na, pedestrian. Manawag mo. Naisugod pa ng emergency response team ang bata sa ospital pero dineklara ring dead on arrival. Kinilalang biktimang si Shenjeline Bangkas, 9 na taong gulang at grade 4 student. Pauwi na raw siya ng biktima sa kanilang bahay galing eskwelahan nang mangyari ang aksidente. Sabi naman ng driver ng bus na si Efren Serona, hindi niya nakita ang pagdaan ng bata. Hindi ko talaga napansin na tumatawid yung bata kasi maliit siya. Aksidente lang talaga yung nangyari. Humihingi ako ng kapatawaran sa pamilya ng bata. Mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide ang bus driver. Kasagsagan naman ng malakas na ulan kahapon, pauwi na sa bahay nila sa Barangay Lubas, La Trinidad, Benguet ang magkapatid na ito. Maya-maya, biglang nadulas ang 6 na taong gulang na si Daniela Atiu hanggang sa natangay na siya ng rumaragasang baha papunta sa kanal. Bumaba pa ng sasakyan ng ilang motorista para tumulong sa paghahanap kay Daniela pero hindi na nila ito nakita. Tumagal ng kalahating oras ang search and rescue operation bago natagpuan si Daniela. Sinubukan pa siyang i-revive sa Benguet General Hospital pero idineklarang dead on arrival. Sobrang sakit pero kailangang labanan kasi may mga kapatid din po siyang naiwan. Para hindi na maulit ang nangyari, tinakpan na ng bakal ang kanal bilang pansamantalang harang. Pero hiling ng mga residente, malagyan na ito ng permanenteng takip para sa kaligtasan ng lahat. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Lugi ang ilang negosyante sa fish kill sa Taal Lake. Lumobo kasi sa halos 80 kilong tilapia ang mga nangamatay. Nasa Frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Nagsilutangan ng mga patay na tilapyang ito sa bahagi ng Taal Lake sa Barangay Banyaga sa Agoncillo, Batangas. Ang fish cage puno ng mga nabubulok ng isda. Ayon sa LGU, higit 60 fish cages ang apektado na fish kill sa lugar at sa kalapit na Barangay Bilibinhuang mula pa noong Biyernes hanggang nitong Martes. Umabot sa 79,000 kilos ng patay na tilapia na aabot sa 8.5 milyong pisong halaga ang nasayang. Kaya ang mga namumuhunan gaya ni Imelda umaaray sa pagkalugi. Yung pong ibang malapit ng harbisin ngayong October, yung po ang maraming namatay.
Lugi rin ang mga nagbabantay ng mga fish cage tulad ni Franco. Dahil sa paghakot ng patoka, bababa, isasabog mo, kainitan, tapos namatay lang. Ano kasakit po seryoso sa amin. Kami po ay sana po, kami ay sa kamatay na aming isda ay kami matulungan. Paliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang fish kill ay resulta ng pagbaba ng level ng oxygen sa tubig. As check sa ating laboratory ay mababa sa 5 na level. Pag bumaba po yung level ng dissolved oxygen, mahihirapan yung ating mga isda, alaga sa paghinga. Kaya nagkakaroon po tayo ng mga fish mortalities. Sabi ng BFAR, walang koneksyon sa pag-aalboroto ng Bulkan Taal ang nangyaring fish kill dito sa Agoncillo. Marami rin daw dahilan ang pagbaba ng level ng dissolved oxygen sa tubig. Isa po nakita namin dyan na yung pagbago ng klima. May iba-ibang dahilan pa tulad po ng pollution, halimbawa sa ibang lugar, kung kaya po nilang mag-early harvest na, mag-harvest na kaagad habang buhay pa po yung mga isda. Tumulong na Agoncillo LGU sa paglilibing sa mga namatay na isda. Natin po namang sinisiguro at ina-assure ang atin hong mga kababayan, ng atin hong mga consumers na wala pong makakarating sa merkado na galing po sa fish kill. Bawat ho biyahe ng ating tilapia, yan po'y kumukuha ng permit dito ho sa munisipyo. At yan po'y ini-inspect po muna bago ho sila umalis. Handa rin daw silang ayudahan ang mga apektadong fish cage operator, lalo't isa ito sa mga pangunahing hanap buhay sa bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mainit na usapin ang umano'y kulto sa Socorro na pinamumunuan ng umano'y reincarnation ng Senyor Santo Niño na si Senyor Aguila. Sino nga ba siya? Alamin sa Frontline Report ni Gio Robles. Dito sa sitio Kapihan sa bayan ng Socorro sa Surigao del Norte, isang komunidad ng maituturing ang Socorro Bayanihan Services Incorporated. Tinatawag sila ngayong kulto at ang kanilang leader si J. Renz Kilario o mas kilala bilang Senyor Aguila. Sino nga ba siya? Siya ang sinasabing Mesaya, sugo, tagapagligtas at reincarnation umano ng Senyor Santo Niño. Para sa mga close kay Senyor, isa siyang musikero. Ang love song na yan ay pinamagatang Hay Nako, written and produced by Senyor Aguila. Kapag humihina ang internet ko. Ang lalaki sa music video ay ang music director ng SBSI. Senyor Aguila is talented talaga siya. Yung mga ideya ng songs is iba. Marunong din siya ng guitar, mag-drums, any kind of instrument. Magaling talaga siya. Mahigit 200 daw ang nakompose na kanta ni Senyor. Kabilang na riyan ang kanilang Christmas song na siya rin ang nag-produce. Nakapanayam ko rin ang dating batchmate ni Senyor Aguila sa Socorro National High School na si Nikki Sabandar. Sa pagkaalala ko sa kanya, siya ay matalino, talented kasi nakikita ko siyang sumasayaw during sa mga program namin sa school. Mabait rin daw siya, palakaibigan. Hindi raw lubos akalain ni Nikki na magiging leader si Senyor ng grupong may 3,000 miyembro. 2021 ang pamunuan niya ang SBSI at ngayon 22 anyos na ang Senyor. Para sa mga nagpakilalang biktima ng anilay kulto ng Socorro, mapang-abuso si Kilario. Pilit umanong pinakakasal ang mga menor de edad at inuutusan silang makipagtalik agad sa kanilang napangasawa. Kung hindi susunod, malupit ang kaakibat na parusa. Importante raw na malaman ng bansa ang tunay na pagkatao ni Senyor Aguila. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Susunod, 10 ahensya ng gobyerno kabilang ang DepEd at Office of the Vice President tatapyasan ang hinihinging confidential funds. Teodoro Herbosa muling itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang kalihim ng Department of Health. At website ng PhilHealth gumagana na ulit matapos ma-hack.
Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mag-goodbye na raw ang DepEd at Office of the Vice President sa hinihingi nilang 650 million pesos na confidential funds. 8 iba pang ahensya ang tatapyasan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kinumpirma ni House Appropriations Committee Senior Vice Chairman Stella Kimbo na sa ngayon, 10 ahensya ng gobyerno na ang aalisan nila ng confidential at intelligence fund sa gagawing budget realignment ng Kamara. Ang mawawalang pondo, ililipat sa mga ahensyang may mandato ng surveillance, partikular na sa pagtugon sa issue sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang National Security Council, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kabilang sa 10 ahensyang mawawala ng confidential funds ay ang Department of Education at ang Office of the Vice President. 650 million pesos ang kabuoang confidential funds ng 2 tanggapang hawak ni Vice President Sara Duterte. Patuloy po natin pang pinag-aaralan, sinachop-chop pa po ang iba pang mga pondo sa iba't ibang mga ahensya. Kasama si Kimbo sa small committee na binuo para aprubahan ang amendment sa 2024 General Appropriations Bill. Kasama rin ni Kimbo sina House Appropriations Chairman Elizalde Co, Majority Leader Manix Dalipe at Minority Leader Marcelino Libanan. Paglilinaw ng mga mambabatas, hindi pa final ang mga ahensyang kasama. Posible pa yang madagdagan kapag nagpulong ang komite sa Lunes. Kumpiyansa ang independent opposition na si Albay Representative Edsel Lagman na paninindigan ng liderato ng Kamara ang kanilang pangako. Tingin din niya dapat tanggalan na rin ng confidential funds ang Department of Finance, Office of the Secretary, Department of Foreign Affairs at Department of Information and Communications Technology. Huwag din daw sanang ibuhos sa lahat ng security agencies ang pondo, kundi ilagay din sa ibang programa. Yung Department of Education ay wala ngayon na pondo for school site acquisition. Zero. So, sa Department of Health naman, dagdagan ang pondo sa family planning and reproductive. Yes. At yung medical assistance program sa DSWD. Dagdagan ang AX o yung assistance to individuals in crisis situations. Sa Department of Labor, dagdagan ang pundo sa TUPAD. Para naman kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, dapat tanggalan lahat ng confidential funds. Maging ang kabuang 4.56 billion pesos na confidential at intelligence funds ni Pangulong Bongbong Marcos dapat aniya punahin. Kung susumahin kasi, aabot daw sa 12.5 million pesos yan kada araw. Siya ang may pinakamalaking combined confidential and intelligence funds. Mas malaki pa sa pinag-uusapang 11 million pesos per day na ginastos in 11 days ng OVP noong 2022. Sa Disyembre, pag nag-convene ang Kamara at Senado sa Bicameral Conference Committee para plantsahin ang national budget, magkakaalaman kung ano-anong ahensya ang malalagasan o di magagalaw ang pondo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Muling itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Teodoro Herbosa bilang kalihim ng Department of Health. Inanunsyo yan ng Malacanang 3 araw matapos ma-bypass ng Commission on Appointments ang pagtatalaga kay Herbosa. Kulang daw kasi ang panahon para kumpirmahin ito. Una nang sinabi ni Senador Mig Zubiri, chairman ng CA, na muli nilang tatalakayin ang ad interim appointment ni Herbosa sa pagbubukas ng sesyon ng Kongreso sa Nobyembre. Itinalaga ni PBBM si Herbosa noong Hunyo ngayong taon. Dati nang nanungkulan si Herbosa bilang DOH Undersecretary mula 2010 hanggang 2015. Na-access na ulit ang official website ng PhilHealth matapos ma-hack. Kaninang tanghali muling pinuksan ng PhilHealth ang kanilang website. Ilang araw din nila itong shutdown para hindi kumalat ang virus. Ngayon, pwede nang mag-log-in sa member portal ng ahensya. Inaasahan ding muling gagana ang e-claim system ng ahensya. Nauna nang tiniyak ng PhilHealth sa publiko ang seguridad ng mga sensitibong datos ng kanilang mga miyembro. Naninindigan din ang ahensya na hindi sila susunod sa anumang ransom demand. Patuloy pa rin nakikipag-ugnayan ng PhilHealth sa DICT, PNP at National Privacy Commission para sa ginagawang investigasyon. Abangan
sports at food trip in one. Saan kaya yan? Alamin sa Ride Tayo Dyan. At BTS Jungkook nilabanan ang Gravity sa kanyang bagong MV. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Showbiz Tonight na tayo. Pinuntahan ng mga pulis ang music icon na si Britney Spears kasunod ng viral niyang Kutsilyo Dance. Todo hataw naman sa kanyang bagong MV si BTS Jungkook. Panoorin natin yan. Jungkook is back! Inilabas na ni BTS Golden Maknae ang music video para sa second single niyang, 3D. And as usual, stunning ang visual ni JK sa R&B and street style concept ng music video. Malamig 2000s naman ang beat ng kanta na tungkol sa pag-express ng pagmamahal sa isang special someone. Kasama rin ni Jungkook ang American singer-rapper na si Jack Harlow. Agad naman nag-trending yan at may mahigit 5 million views na sa YouTube in just 7 hours after itong i-release ngayong araw. Hot topic naman online ang American singer at princess of pop na si Britney Spears. Kasunod yan ng kanyang Instagram videos kung saan sumasayaw si Britney habang may hawak na kutsilyo. Dahilan para magpunta ang mga pulis sa kanyang bahay sa California. Ayon sa ilang ulat, naalarma raw ang isa sa mga close friend ni Britney dahil sa naturang viral video. Kaya tumawag ito sa mga pulis para i-check ang kalagayan ng singer. Sa kabila nito, tiniyak naman ng head of security ni Britney na walang dapat ikapangamba at nasa maayos na kondisyon ang American singer. Heto ang isa pang chika. Narito na ang pasilip sa tatlong bida ng inaabangang historical film na Gomburza. Ni-reveal na sa ilang teaser photos sina Dante Rivero, Cedric Juan at Enchong D bilang ang tatlong paring martir sa Gomburza noong panahon ng Kastila. Ang batikang aktor na si Dante ang gaganap bilang Padre Mariano Gomez. Si Cedric naman kay Padre Jose Burgos. Habang si Enchong naman ang gaganap bilang si Padre Jacinto Zamora. Bukod sa kanila, may papel din sa pelikula si Piolo Pascual bilang si Padre Pedro Pelaez. Ito ang first ever collab project ng Jescom Films at MQuest Ventures ng MediaQuest. Directed by Pepe Jokno ang Gomburza at target itong maisama sa Metro Manila Film Festival o MMFF sa December. Bowling, billiards at football, lahat ng yan pwedeng gawin indoor sa Studio 300 Bar sa Makati. Tara mga kapatid, ride tayo dyan! Tayo ay muling maglalakbay para makadiskubre ng mga bagong mapupuntahan. Ngayon, kung ang trip nyo ay mag-bowling, mag-billiards, mag-football, o kaya naman ay kumain dito sa bagong bukas sa Studio 300 sa Makati, pwede nyong gawin lahat yan. So mga kapatid, ngayon kasama ko ang operations manager na si Miss Jam Laboriante. Ano ba nagsimula tong Studio 300? The owners, they want talaga a place where you can just go and do a lot of activities in one place. And then we also have restaurants that's very extensive yung menu. We also have wide selection of alcoholic drinks naman for the adults. And then at nighttime, we have live bands and DJs every weekend. We also have VIP that has 4 lanes
Inside the VIP, we can accommodate 40 packs. They can play for 3 hours. So may karaoke machine din kami doon that's ready to use. Ilan na ba yung branch ng Studio 300? Right now, we have 2 branches, one in Pasig and this newly opened branch here in Makati. Kamusta naman ang operating hours natin? Anong oras ba kayo nagsisimula? 2 p.m. to 12 a.m. That's on weekdays, and 2 p.m. to 2 a.m. every weekends and holidays. And then Sundays, 10 a.m. to 10 p.m. Alright. So every day siya. Siguradong gaganahan kayo maglaro sa kanilang 7-lane na bowling alley na may aesthetic neon lighting. It's my first time pa rin na mag-try ng bowling ngayon dito sa Studio 300. Babalik pa rin po definitely because nakaka-enjoy po siya with friends. Masaya, nakakapagod pero yung saya po talaga. Yung staff po dito is approachable naman din. Mare-recommend ko po sa inyo. Kung ang trip nyo naman ay mag-billiards, ang Studio 300 ay may mezzanine area at brand new tables at cue sticks para dito. Ang branch na ito sa Makati, merong indoor football turf na pwedeng air-condition para all season ay ma-enjoy nyo ang pagpo-football. Pagkatapos subukan ng iba't ibang activities, oras na para kumain. Mapa-appetizer, salad, flatbread, pasta, burger o main dish man ang trip nyo, meron sa Studio 300 na swak sa panlasa nyo. Samahan pa yan ng kanilang wide selection of drinks. Para sa mga naghahanap ng after-office gimmick o weekend hangout, siguradong mag-e-enjoy kayo dito sa iba't ibang activities sa Studio 300. Mga kapatid, marami pa tayong madidiskubring lugar na pwedeng puntahan dito lang sa Ride Tayo Dyan. Wrap ngayong last week ng September. Ako si Jania Lipon. Till next week, mga kapatid. Parang enjoy na enjoy ka doon. Sobra. At saka parang nag-enjoy siya sa food at saka sa sports. Very happy weekend. Kasi naman, Masay, ikaw ba naman natagan na maraming pagkain na sa paningin mo pa lang, matatakam ka, di ba? Why not? Happy weekend talaga. At yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines, balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Mean Los Baños at Ed Lingao, ako po si Maricel Halili. Hanggang sa Lunes mga kapatid, magandang gabi.